Ano ba ang cold and hot wallet and ano po ba ang example nito? Yung cold or hot wallet na tinatawag po, yan po ay software wallet. Kaya example ng hot wallet is yung MetaMask. Ayan ang sikat na sikat. Ano po ba ang pinagkaiba nito doon sa mga wallet na nakikita mo doon sa exchange? Kasi yung wallet na nakikita mo sa exchange, sa account mo, ang may hawak po ng Bitcoin na yon is yung exchange. Nire-reflect niya lang doon sa wallet mo. Pero nasa mas malaking wallet yung Bitcoin mo, nasa malaking wallet ng exchange, tapos nire-reflect niya lang doon. The moment, in the event na mag-shutdown yung exchange, nag-shutdown yung malaking wallet, hindi mo mahahabol yung Bitcoin mo. Compared to MetaMask, no? Tawag po dyan ay self-custodial wallet, na kung saan pag nilagay mo po doon yung iyong Bitcoin, it is as if na hawak mo siya. Magsaraman lahat ng exchanges sa buong mundo, hawak mo yung Bitcoin mo. Magsasara ba si MetaMask? Based po sa research na ginawa natin, since it is decentralized, no, powered by different computers na kasi ito si MetaMask, the likelihood na mag-shutdown is lesser compared to the bigger centralized exchanges. That's one. And I think, no, kung halimbawa nagkakaroon ng lock, yung program is nagkakaroon ng error, kung magkakaroon man, mariretrieve mo pa rin yung Bitcoin mo. Ngayon, dun sa cold wallet naman, yung cold storage siya tinatawag, ang sample po nito is Ledger and Trezor. Yan yung pinakasikat. Ito, meron kang hawak na physical, parang USB. Doon mo ini-store yung Bitcoin mo. So, wala siya sa internet. Pag na-transfer mo na doon, hinugot mo yung USB, offline na si Bitcoin mo. Wala siya sa internet. Nandun na siya sa USB mo, na i-transfer mo na siya. So, it is much safer. Pag saraman yung lahat ng exchanges, hawak mo pa rin yung Bitcoin mo. Pwede mo siyang, pasok mo, pag plug in mo sa computer mo, pwede mong i-access si Bitcoin. So, yan po yung kaibahan ng mga centralized wallets and non-centralized wallets, cold and hot wallet. Yan. Dito move siyan. Follow and like for more updates.